salita ng Diyos. Kung napansin po ninyo, mga kapatid ko sa ating Panginoon, hindi ako gaano naghamon sa pagbibigay, kagaya ng palagi kong ginagawa kapag naghahamon sa pagbibigay. Sapagkat ang aking pong pangangaral ngayong umaga ay may kinalaman po sa pagbibigay. May kinalaman po sa pera. Sinabi ko na po ito nung nakaraang Huwebes. Amen? May mga hindi nakadalo, natakot atalo, pero yung pangaral ni Pastor. Amen? Mga kapatid ko sa Panginoon, amen, salamat sa iyong pagpunta ngayong umaga. Kapag hindi mo naunawaan ang katotohanan ito, mahihirapan ka sa usaping pinansyal. Bakit perang ipapangaral ko? Amen? Dahil kung magiging tapat lang tayo ngayong umaga, ang pangunahing hinahanap ng tao, lalo na ngayon, ay pera. Sabihin mong sinungaling ako. Amen? Ang pangunahing problema ng tao, lalo na ngayon, ay pera. Amen? Nakaka-high blood ang kumain ng baboy. Tama po ba? Pero may nakapagsabi, mas nakaka-high blood daw ang walang pera. Amen? Hallelujah. Maraming mga tao ngayon ang lumalabo na ang kanilang paningin dahil tumatanda na. Pero lumilinaw pagdating sa pera. Tama? Diba? Oh, 1,000. 1,000, sundaan lang to eh. Oh, anong malabo mata mo? Amen po ba? Hallelujah. Okay, ngayong umaga, kapatid ko sa Panginoon, sa totoo lang, bilang pastor, ako po ay nalulungkot at nasasaktan kapag ang kawan, ibig sabihin ng kawan, yung mga tupa, ang mga mananampalataya, ay nagkakakrisis sa usaping pinansyal. Meron na po, bilang pastor, may mga lumalapit sa akin, magkukwento ng masamang nangyayari sa kanila, lalo na sa larangan ng pera. Amen? Hirap makatanggap ng pera, hirap makausad, walang maitabi, walang maipon, at kung meron mang matatanggap na pera, hindi tumatagal. Nakakaranas ba kayo ng gano'n? Kaya nitong mga nakaraan, humihingi ako ng tulong sa Panginoon na magkaroon tayo ng pangangaral galing sa Bible tungkol sa pera. Kung magsusurvey tayo ngayon ng mga tao, amen, anong gusto mo o anong kailangan mo ngayong umaga? Maraming mga tao sasagot, I believe pera. Tama po ba? Amen? Kaya pagpasensyahan niyo po ako, hallelujah, dahil baka, ewan ko, I pray sa mga susunod pa na gawain, makapangaral ako tungkol, amen, sa mensaheng ito o tungkol sa usapin na ito. Hindi po ako mangangaral ng pera para magmukha tayong pera. Hindi po, pakinggan mo ito, hindi pinagpapala ng Diyos ang mukhang pera. Amen. Take note mo yun. Amen? Mangangaral ako ng tungkol sa pera dahil ang pera ay hindi lang material na bagay, kundi ang pera ay isa ring spiritual na bagay. Money, hallelujah, is also a spiritual thing. May kinalaman spiritual. Amen, ang pera. May kinalaman ng Diyos sa pera. Amen? At ito po ang totoo ngayong umaga, nakalagay dyan sa inyong harapan. God is willing and able to bless us, especially in the area of money. Sa Tagalog, ang Diyos ay, ano ba yung willing? Yung kanyang gusto, kusang loob, gusto ng Diyos at kaya ng Diyos na pagpalain tayo, amen, lalo na sa bahagi ng pananalapi. Amen? Kaya, alam niyo mga kapatid, hindi ang Diyos ang problema kung bakit hindi tayo nakakaranas ng pagpapalang pinansyal, kundi tayo ang problema. Tama ang narinig mo.
Tayo ang problema. Pastor, paano mo nasabi? Dahil hindi mahirap sa Diyos na pagpalain ka. At ang totoo pa nga, amen, willing o nais ng Diyos na pagpalain tayo. Amen? Bakit? Anong akala mo sa Diyos? Masama? Tinanggap ako nitong taong ito. Ginawa niya akong Panginoon. Naglingkod siya sa akin. Gagawin kong miserable ang buhay niya. Ganun ang Diyos? Ganun ang Diyos? Amen? Kaya kapag mali din ang pagkakilala mo sa Diyos, mahirapan ka makaranas ng kanyang pagpapala. Amen? Hallelujah. Ngayon, ito po yung ating main text. Tingnan niyo po ang sabi. 3 John chapter 1 verse 2. 3 John chapter 1 verse 2. Minamahal, aking ibinadalangin na sa lahat ng mga bagay ay guminhawa ka at bumuti ang iyong katawan na gaya ng pagginhawa ng iyong kaluluwa. Ang sabi sa English, sa New King James Version, Beloved, I pray that you may prosper in all things and be in health just as your soul prospers. Amen? Napansin niyo po ba yung salitang prosper sa English? Sabi po ng Cambridge Dictionary, ang prosper daw ay to be or become successful, especially financially. Sa Tagalog, ang prosper daw ay maging matagumpay, lalo na sa larangan ng pinansyal. Amen? Kaya ang salitang prosper, kapatid ko sa Panginoon, nakakabit sa pera. At dito sa ating binasa, pakibalik po. Thank you. At dito sa ating binasa na talata, ang sabi ay, pansinin mo ito, sa lahat ng mga bagay ay guminhawa ka. You may prosper in all things. Yung all things dyan, all things, kasama dyan ang pera. Kasama ang pananalapi. May nabasa ba kayo? You may prosper in all things except money. Ganun bang sinabi? In-except? No, except. Giginhawa ka, magpapalain kita, pero sabi ng Diyos, pero hindi pera. Ay, ganun ba? You may prosper in all things. Guminhawa ka sa lahat ng bagay, lahat. Kasama doon ang pananalapi. Amen? Kaya mga ngaral po ako ngayong umaga, kapatid ko sa Panginoon, God bless you. God bless you. Pagpalain ka ng Diyos. Amen? Pamilyar tayo sa pamagat. Dahil baka may nagsabi na sa iyo niyan. God bless you. O baka sinasabi mo rin yan. Amen? Ingat kayo. God bless you. Tama po ba? Hallelujah. Pero kailangan po nating maunawaan ngayong umaga na hindi po yan isang magical word. Na kapag sinabing God bless you, ay pagpapalain na nga ang sinabihan mo. God bless you. Tapos pag-uwi, pinagpala nga. No? Hindi po ganon. Amen? Kahit 1,000 beses kang sabihan ng God bless you, pakinggan mo ito, pero kung hindi ka naman marunong humawak at gumamit ng pananalapi, hindi mo talaga mararanasan ang pagpapala ng Panginoon. Nandiyan pa po ba kayo? Seryoso lahat eh. Usapang pera. Amen? Ayaw po muna yung manalangin ngayong umaga. Lord, Panginoon, marami pong salamat sa umagang ito. Pagpalain mo, Diyos, ang pangangaral ng iyong salita. Personal kang mangusap sa bawat isa. Buksan mo, Panginoon, ang kanilang puso't isipan. Payagan nila, Panginoong Diyos, na makapasok ang aral, turo, katotohanan na ito, Panginoong Diyos, sa kanilang puso, Panginoong Diyos. Lord, napakahalaga ng usaping ito, Panginoong Diyos. Ito, Panginoon, ang isa sa mga pangunahing kailangan, hinahanap, Panginoong Diyos, ng mga tao, lalo na ng iyong mga anak. Pero turuan mo muna kami, Panginoong Diyos. Paano ba namin ito, Panginoong Diyos, mapapagtagumpayan at mararanasan ang mga pagpapala mo sa aming buhay? Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Lahat ay magsabi ng Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Praise God. Una po natin pag-usapan ngayong umaga, untrustworthy stewards. Untrustworthy stewards. Sa Tagalog po, kapatid ko sa Panginoon, hindi mapagkakatiwala ang katiwala.
Kapag binasa niyo po ang Bible, lalo na sa Bagong Tipan, sa New Testament, marami po kayong mababasa na mga talinghaga, parabola. At karamihan po sa talinghaga na mababasa ninyo ay may kinalaman sa pagkakatiwala, stewardship. Amen? Isang talinghaga po, makikita natin sa Matthew chapter 25, verse 14, sapagkat tulad sa isang tao na maglalakbay, tinawag niya ang kanyang sariling mga alipin at ipinagkatiwala sa kanila ang kanyang mga ari-arian. Amen? Yan po isang talinghaga, parable. Gumagamit ang ating Panginoon, hallelujah, ng para bang mga kwento. Pag meron siyang gustong iparating na mensahe, idinadaan niya sa mga talinghaga, sa mga kwento. Amen? Gumagawa siya ng mga, hallelujah, ilustrasyon. Yun. Amen? At dito sa ating binasa, yan po isang talinghaga, ang tao po dyan, tulad sa isang tao na maglalakbay, ang tao po dyan na maglalakbay ay naglalarawan sa Diyos. At yung mga alipin dyan, amen, ay naglalarawan sa ating mga tao. At pakinggan mo ito, kapatid ko sa Panginoon. Lahat sa mundong ito ay pag-aari ng Diyos. Amen? Kaya ka meron o nagkakaroon ay dahil pinagkakatiwalaan ka lang ng Diyos. Tama ang narinig mo, kapatid ko sa Panginoon, pinagkakatiwalaan lang tayo ng Diyos. Ituro, amen? Sabihin mo nito, ayan, ipinagkatiwala sa kanila ang kanyang mga ari-arian. Nandito ang Diyos, sa kanya lahat ng ari-arian, tinawag niya ang kanyang mga alipin at bawat alipin, meron siyang ipinagkatiwala ng mga ari-arian. Ako niyo po yung talinghaga. Ganon din ang Diyos, larawan ng Diyos at ng mga tao. Pinagkakatiwalaan lang tayo ng Diyos ng kanyang mga ari-arian. Amen. Amen? Kaya dapat, amen, na itanim mo sa iyong isipan ngayong umaga, amen, hindi ikaw ang may-ari, kundi ikaw lang ang namamahala. Sa English, you are not the owner. You are just the manager. You are not the owner. You are just the manager. Parang McDonald's dyan sa bayan. Alam niyo po ba yung McDonald's dyan sa bayan? Meron silang manager dyan. Pero yung manager dyan sa McDonald's, hindi talaga siya ang may-ari ng store ng McDonald's na yan. Amen po ba? May ibang may-ari, may ibang owner. At yung may-ari ay kumuha ng manager para yung manager ang mamamahala sa store ng McDonald's. Amen. Dahil pwedeng marami pang ginagawa yung ibang owner, marami pa akong ibang business na inasikaso. Ikaw, i-appoint kita, ikaw maging manager dyan. Pamahalaan mo yan, pangasiwaan mo yan. Amen. Palakihin mo ang sales niyan. Nakuha niyo po? Ganon din tayo mga kapatid ko sa ating Panginoon. Tayo ay mga managers, pero hindi tayo owners. Ito ang pagkakamali ng maraming tao. Pakinggan mo ito, kapatid ko sa Panginoon. Kapag sila ay nagkakaroon agad ng pera, ang akala nila ay sa kanila na agad yun at sosolohin na nila yun. Kaya ang resulta, amen, ay masamang pamamahala, bad stewardship. Amen? And God hates bad stewardship. Hindi natutuwa ang Diyos kapag hindi tayo mabuting katiwala. Amen? Pinagkatiwalaan ka. Pero, amen, titignan ng Diyos, ito ba'y mabuti, ito ba'y masamang katiwala? At merong dalawang klase ng masamang katiwala. Amen, two kinds of bad stewards. Una, pakinggan mo ito, blessings produces bad things. Ano sa Tagalog yung pastor? Napapasama kapag pinagpapala. Meron bang ganun, pastor? Meron. Merong mga tao na sabi nga nila ay sabi nila, meron daw mga tao, sabi nila, mas mahirap pa daw sa daga. At ang tanging pag-asa nila ay ang Diyos lang, talagang kumakapit sa Diyos. Kaya ang mangyayari, palagi mo makikita sa church, palagi humihingi sa pastor ng panalangin na pagpalain sila. At salamat sa Diyos, dahil mabuti ang Diyos, dinidinig sila ng Diyos. Amen?
Pinagpala nga. Nagkaroon ng trabaho. Sino may trabaho ngayong umaga? Thank you, Lord. Amen. Kaya lang, listen, ang problema, mga kapatid ko sa Panginoon, nung pinagpala na, hindi mo na makita sa church. Andiyan pa po ba kayo? Amen. Blessing produces bad things. Nung walang-wala, Lord, sa'yo lang talaga ako umaasa. Kailangan kitang palagi. Hindi ako absent sa mga gawain. Lord, papalaki mo naman ako. Bigyan mo naman ako ng trabaho. Kung nagkaroon ng trabaho ni kahit anino, wala na sa church. Oh, amen? Hallelujah. Pupuntahan mo, bro. Amen? Sister, kamusta po? Tagal ko na po kayo hindi nakikita sa church. Ay, pastor, pasensya na. May trabaho na ako, pastor. Na-busy. Amen? Pero nung walang-wala, nasaan? Nung nagkaroon na, nasaan na? Amen? Natuon na sa pagpapala at hindi na sa nagpala. Amen. At ang tawag doon ay bad steward. Sabi ng Panginoon, no, no, no. Masamang katiwala. Pinagpala, pero hindi na nakapag-church. Pinagpala, pero hindi na makasamba sa Panginoon. Pinagpala, hindi na lumalapit sa Panginoon. Pinagpala, hindi na makapag-ministry. Mali. Napasama nung pinagpala. Nandiyan pa po ba kayo? Amen. Amen? Logic lang ito, kapatid ko sa Panginoon. Amen? Sa tingin mo ba, pagpapalain ka ng Panginoon, ng pagpapalang, mawawalan ka ng oras sa Kanya? Amen po ba? Amen. Pagpapalain ko tong anak kong ito. Amen? Para mawala na siya ng oras sa akin. Ganon. Para hindi na siya makapunta sa church, i-bless ko pa siya lalo. Ha? Oo. Hindi yung totoo, kapatid ko sa Panginoon. Amen? Hallelujah. Lord, amen. Nauunawaan mo naman siguro ako. No, nagkakamali ka. Hindi ka nauunawaan ng Panginoon. Amen. Dahil hindi ganon ang plano at kalooban ng Diyos. Pakinggan mo ito. Hindi gusto ng Diyos na masaktan ang relationship mo sa Diyos sa kapalit lang ng pera. Amen. Amen? Napakaganda ng relationship mo sa Panginoon. Ang sarap umawit pag Sunday. Ang aga-aga pa, alas 10 ang gawain, alas 9 pa lang nandito ka na. Tapos ipagpapalit mo ng lahat ng yon sa anumang mga pagpapala. Amen? Alam nyo, kapatid ko sa Panginoon, hindi gusto ng Diyos na ipinagpapalit siya sa mga pagpapala. Amen. Kaya kapag nakita ng Diyos na natuon tayo masyado sa pagpapala, kaysa sa Kanya na nagpapala, alam agad ng Diyos, hindi mabuting katiwala. Amen? Kaya mga kapatid ko sa Panginoon, pakinggan mo ito, tandaan natin, uulitin ko ulit, ang Diyos ang may-ari ng lahat. O ano naman, pastor? Anumang oras, pwede niyang bawiin ang pinagkatiwala niya sa atin kung hindi tayo mabuting katiwala. Amen? Tingnan nyo, sa talinghaga ulit, verse 28, kaya't kunin ninyo sa Kanya ang talento at ibigay ninyo sa Kanya na may 10 talento. Ang talento dyan, it speaks about money. Amen? Doon pa rin yun. Ang Diyos, mayroong 3 alipin, pinagkatiwalaan niya. Yung isa doon sa 3 alipin. Amen. Bad steward. Hindi mabuting katiwala. Pagdating ng Diyos, nagbigay sulit sila. Kamusta yung mga ipinagkatiwala ko sa inyo? Itong isang alipin na ito, yung ipinagkatiwala sa kanya ng Diyos, hindi niya ginamit, itinago, ibinaw niya sa lupa, nagalit ang Diyos. Amen? Sabi ng Panginoon, kunin ninyo sa Kanya, binawi ng Diyos yung ipinagkatiwala sa Kanya dahil hindi mapagkakatiwalaan. Amen. May karapatan ng Diyos
napawiin kung ano mang ipinagkatiwala sa atin kapag hindi ka marunong humawak at gumamit lalo na ng pera. Pati pera, pagmamayari ng Diyos. Andiyan pa po ba kayo? Amen? Hallelujah. Ikalawang uri ng masamang katiwala, first point pa rin ito, fail to use God's money for God's purposes. Amen? Sa Tagalog, nabigong gamitin ang pera ng Diyos. Sabi ko nga sino kanina, pati pera ay sa Diyos. Amen? Para sa mga layunin ng Diyos. Nabigong gamitin ang pera ng Diyos para sa mga layunin ng Diyos. Amen? Hallelujah. So, ang magandang balita ngayong umaga, kapatid ko sa Panginoon. Amen? Magandang balita ito. Bakit? Hindi madamot ang Diyos. Nagkakatiwala siya. At pati pera, kaya niyang ipagkatiwala sa iyo. Amen? Kaya lang itong problema, kapatid ko sa Panginoon. Ang problema sa ating mga tao. Amen? Kapag dumating ang pera, puro pansariling kapakanan ang pumapasok sa ating isip. Bibili ako ng ganito, bibili ako ng ganon, magpapapogi ako, magpapaganda, amen, hallelujah, kung ano-ano pa, amen. Okay, kapatid ko sa Panginoon, walang masama sa pagbili ng kung ano-ano. Amen. Walang masama. Bumili ka ng kailangan at gusto mo. Kahit mag-order ka na mag-order sa Shopee at Lazada. Amen. Napunong-puno na sa bahay ninyo. Amen. Walang pakialam ang Diyos doon. But listen, as long as, amen, ibinibigay mo sa Diyos ang para sa Diyos. Amen. Go, buy all you need and all you want. Order ka ng kahit ano gusto mo sa Lazada, sa Shopee. Amen. As long as ibinibigay mo sa Diyos ang para sa Diyos. Ang tinutukoy ko ngayong umaga, mga kapatid sa ating Panginoon, ay yung tithes. Amen. This church, this fellowship believes in tithing. Ika-10 bahagi, 10% of your income sa Diyos. Ang tithes ay sa Diyos. Non-negotiable, as simple as that. Leviticus chapter 27 verse 30, lahat ng ika-10 bahagi ng lupain, maging sa binhi ng lupain o sa bunga ng punong kahoy ay sa Panginoon. Ito ay banal sa Panginoon. Amen? At yung talata po na yan, kapatid ko sa Panginoon, hindi yan nagbabago hanggang ngayon. Amen? Hindi ko po ito palalawakin ngayong umaga. Dahil, hallelujah, gagawa po ko, kung gusto niyo po umaten, welcome po kayo, gagawa ko ng separate preaching about tithing. Doon lang tayo mag-focus. Amen? Kung gusto mong maunawaan pa, ano ba yung tithes, ano ba yung tithing na yan, then come to church. Amen? Hallelujah. I encourage you, huwag kang absent sa mga gawain, lalo na ito yung sa pinagpapapala. Di ba gusto mong malaman bakit hindi ka pinagpapala? Di ba gusto mong malaman kung paano ka pagpapalain? Kaya umaten palagi. Narito ang sagot sa aklat na ito. Sa Bible, sa Biblia, karunungan, pananaw, prinsipyo ng Diyos. Amen? So balik tayo sa topic. May mga tao na hindi nakakaranas ng pagpapala ng Diyos dahil nakakabili sila ng kung ano-ano pero hindi nakakapagbigay sa Diyos. Amen? Kaya nilang gumastos para sa isang bagay kahit napakamahal, pero hindi nila maibalik ang tithes, ang ikapu sa Diyos. Nandiyan pa po ba kayo? Amen. Kaya hindi nalulugod ang Diyos, amen, hallelujah, at hindi pagpapalain ng Diyos ang mga ganon. Amen? Dahil pakinggan mo ito, listen, ang pangunahing dahilan kaya ka pinagpapala ng Diyos ay upang ikaw ay maging pagpapala sa iba. God bless you so that you become a blessing to others.
Hindi, me. Oh, blessing, akin lahat to. Bad steward. Sabi ng Panginoon kay Abraham, Genesis chapter 12, sinabi ng Panginoon kay Abraham, gagawin kitang isang malaking bansa. Ikaw ay aking pagpapalain. Gagawin kong dakila ang iyong pangalan at ikaw ay magiging isang pagpapala. Kapag pinaikli itong talatang ito, sabi ng Diyos kay Abraham, ikaw ay pagpapalain para maging pagpapala. Sinorkat ko lang. Amen? Ikaw ay aking pagpapalain para magiging isang pagpapala. Amen? Ngayong umaga, kapatid ko sa Panginoon, hindi lang ito para kay Abraham, kundi ito ay para din sa ating lahat. Pinagpapala tayo ng Diyos at salamat sa Diyos, pero ang pangunahing dahilan para tayo ay maging pagpapala sa iba, listen, lalo na sa church. Lalo na sa gawain ng Panginoon. Amen? Bakit ganun, Pastor? Dahil ang plano, ang pagkilos ng Panginoon sa buong mundo ay nakasentro sa church. Bakit may mga tao naliligtas? Dahil sa church. Bakit may mga tao nakakapakinig ng salita ng Diyos patungkol sa Panginoong Hesus? Dahil sa church. Bakit may mga tao nababago ang buhay? May kinalaman ng church. Bakit may mga tao, amen, na patuloy na namumulat, nakakapakinig ng salita ng Diyos? Dahil may church. At bakit may church? Dahil may mga taong sumusuporta at nagbibigay para magpatuloy ang gawain ng Panginoon. Amen? At doon nalulugod ang Diyos. Amen? Listen, kapatid ko sa Panginoon. Mas ginaganahan ang Diyos na pagpalain tayo kapag ang pangunahing layunin natin ay pagpalain ang kanyang church. Natandaan mo ba yon? Mas gaganahan ng Diyos na pagpalain ka kapag ang iyong puso, amen, Panginoon, kapag pinagpala mo ako, pagpapalain ko ang iyong church. Ang Diyos, lumalakas yung kanyang pandinig pag gano'n ang iyong panalangin. Ano daw? Ano sabi mo? Panginoon, pagpalain mo ko, pagpapalain ko ang iyong church. Meron akong assignment sa inyo. Amen? Nagpa-assignment pa nga si Pastor. Amen? Maglaan ng oras. Magbasa ng kwento ng mga taong ito. Amen? Hallelujah. Pag uwi ninyo, buksan nyo kaagad. Sino itong mga sinasabi ni Pastor? Basahin ko nga, totoo ba? Amen. Una, si Henry Crowell. Siya po ang may-ari ng Quaker Oats. Nakikita niyo po siya sa inyong harapan. Amen. Hallelujah. Pamilyar po ba kayo sa produkto na to? Amen. Quaker, lalo na sa mga... Ang hirap din kasi, senior. Mga nagkakaedad, amen. Yung minsan ay pampalit na nila sa kanin. Amen. Hallelujah. Ito, sigurado yung kalawa kilala nyo, si William Colgate. Kilala niyo yung produkto na yan? O baka yan ba yung ginamit mo kanina? Amen. Ikatlo, si James Kraft. Ito, hindi tayo masyadong pamilyar. Amen. Siya yung founder ng isang kilalang cheese product. Kumbaga sa Pilipinas, yan ay Eden. Kraft. Amen? Ito, pamilyar din kayo, si Henry John Heinz. Siya may-ari ng Heinz Ketchup. Ito'y kadalasan ginagamit sa mga fast food. McDonald's ata, itong kanilang ketchup. Ito, pamilyar din kayo, si Colonel Harlan Sanders. Baka iba sa inyo, mamaya, diyan kakain. At panghuli, si Anthony Rossi. Siya ang may-ari ng Tropicana. Pamilyar ba kayo sa Tropicana? Amen? Ngayong umaga, kapatid ko sa Panginoon, amen, pinapakita ko sila sa inyo, yan ay mga totoong tao. At kanina sabi ko, assignment, basahin ninyo ang kanilang kwento, amen, dahil sila ang ilan sa mga tao na nagtagumpay sa buhay. Lalo na pagdating sa larangan ng pananalapi. Alam niyo kung bakit? Dahil sinali nila ang Diyos sa kanilang blessing journey. Mga mahihirap lahat yan noon.
Basahin nyo ngayon kanilang kwento. Amen? Pero pag binasa nyo kanilang kwento, itong mababasa nyo. Amen? Hallelujah. Bago sila pagpalain ng Diyos ng grabing pagpapala, nangangako sila sa Panginoon. Amen. Anong pangako nila? Lord, if you will bless me, I will bless your church. Basahin ninyo para mapatunayan nyo kung nagsisinungaling ako, nagsasabi ako ng totoo. Ulitin ko, mas mahirap sila noon. Isang kahig, isang tuka. Pero yung panalangin nila, Panginoon, pagpalain mo ko, bigyan mo ko ng pwede kong pagkakitaan. At bawat kikitain ko, yung porsyento na dapat sa'yo, yung aking tithes, mababasa niyo yung kanilang tithing journey. Nagta-tithes yung mga tao na yan. Ibabalik ko sa'yo, Panginoon. Ngayon, anong resulta, mga kapatid ko sa Panginoon? Patay na yung mga tao na to, pero yung produktong ibinigay ng Diyos sa kanila, hanggang ngayon ginagamit pa rin natin. Amen? May Colgate pa rin, may Heinz Ketchup pa rin, may Tropicana pa rin. At grabe yung mga pagpapala ng Diyos sa kanila. Amen, mga bilyonaryo itong mga tao na ito. Nagsimula sila 10% binibigay sa Diyos, habang pinagpapala sila ng Diyos, pataas din ang pataas ang kanilang ibinibigay sa Diyos. Aging 20%, 30%, basahin nyo nga, basahin ninyo. Napakaganda, grabe itong mga tao nito. Alam nila ang prinsipyo ng salita ng Diyos. Amen. Sabi ng Panginoon sa mga tao ito, good steward. Mabuting katiwala, pagpapalain ko pa yung mga taong ito. At hanggang ngayon, hindi lang sa kanilang bansa, nakilala yung kanilang mga produkto, maging sa ibang bansa, nag-export sila. Nakarating nga sa Pilipinas eh. Amen po ba? Andyan pa po ba kayo? Hallelujah! Kaya itong dalawang mahalagang tanong sa first point, kapatid ko sa Panginoon, nandyan yan sa harapan. Una, can I be trusted with God's blessings? Ako ba ay mapagkakatiwalaan ng mga pagpapala ng Diyos? At ikalawa, am I a trustworthy steward? Ako ba ay mapagkakatiwalaang katiwala? Ikaw ang nakakaalam. Amen? Dahil kung hindi ka mabuting katiwala, amen, kapatid ko sa Panginoon, sorry. Pero hindi mo mararanasan ang pagpapala ng Diyos. Amen? Hindi pagpapalain ng Diyos kung alam ng Diyos na gagamitin mo sa mali ang pagpapala. Hindi pagpapalain ng Diyos kung alam ng Diyos na masasayang lang sa iyo ang pagpapala niya. Amen? Hallelujah. Ngayong umaga, amen, naniniwala ako sumasalamin ito sa buhay mo ngayon. Alam mo yung amount ng mga natatanggap mo. Amen po ba? Luke chapter 16 verses 1 to 2, sinabi rin ni Jesus sa mga alagad, may isang taong mayaman na may isang katiwala. At isinumbong sa kanya na nilulustay ng taong ito ang kanyang mga kayamanan. At kanyang tinawag siya. At sa kanya sinabi, ano itong nababalitaan ko tungkol sa iyo? Manilagay mo sarili mo na ikaw ang kausap dito. Magbigay sulit ka ng ipinagkatiwala sa iyo. Pinagkatiwalaan tayo. Yan yung sinabi sa bandang dulo, sapagkat hindi ka na maaaring maging katiwala pa. Sakit na ito. Bakit mo nilulustay yung ipinagkatiwala ko sa iyo? Simula ngayon, hindi ka na maaaring maging katiwala pa. At alam ko na ayaw natin yun ngayong umaga. Amen. Amen po ba? Kaya alam niyo mabuting gawin? Hallelujah! Maging mabuting katiwala tayo, be trustworthy steward para pagpalain tayo ng Panginoon. Ikalawa, pag-usapan natin, searching for people to bless. Amen? Paghahanap sa mga taong pagpapalain. Searching. Amen? Hallelujah. Pakinggan mo ito, kapatid ko sa Panginoon. Alam niyo mga kapatid, ang Diyos ay hindi na natin kailangang puwersahin o yung talagang pilipitin pa yung kanyang mga kamay para lang tayo ay pagpalain. Kundi ang totoo ngayong umaga, kapatid ko sa Panginoon, ang Diyos ay naghahanap ng kanyang mga pagpapalain. Ang Diyos na mismong naghahanap. Amen? 2 Chronicles chapter 16 verse 9, sapagkat ang mga mata ng Panginoon
ay nagpaparoon pa rito sa palibot ng buong lupa upang ipakita ang kanyang kapangyarihan alang-alang sa kanila na ang mga puso ay tapat sa kanya. Ang mga mata daw ng Panginoon parito at paroon. Amen? Sa buong lupa. Ang mga mata ng Panginoon nagmamasida. Amen? Meron siyang mga tinitignan. Ano ibig sabihin ng meron siyang tinitignan? Meron siyang hinahanap. Sinong mga hinahanap niya? Amen? Yung mga tao na gusto ng Diyos ipakita sa kanya ang kanyang kapangyarihan. Ang kanyang kakayahan. Anong kakayahan? Kakayahan na magpala. Oh, good steward. Pagpalain ko ngayon. Amen po ba? Hindi yung parang Diyos, andun lang sa kanyang kukuyakoy. Oh, naghahanap ang Diyos. Sino kaya pwedeng pagpalain? Amen po ba? Hanggang sa oras na ito, naghahanap ang Diyos, amen? Hallelujah, ng mga tao na sa kanila ay gustong ipakita ng Panginoon ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang tulong, ang kanyang kakayanan na magpala, maging sa larangan ng pananalapi. At ang tanong ko ngayong umaga, kapatid ko sa Panginoon, ikaw ba yun? Amen? Isa ka ba sa mga tao na yun? Yung gustong pagkitaan ng Panginoon ang kanyang kapangyarihan, kakayanan na magpala. Ikaw ba yon? Hallelujah. Kung ang Diyos ay naghahanap ng mga taong pagpapalain, ito ang mahalagang katanungan. Amen? Hindi ko na ito nalagay. Una, karapat dapat ka bang pagpalain? Ikalawa, kwalipikado o qualified ka ba sa pagpapala ng Diyos? Amen? Bakit tinatanong ang mga tanong na ito? Dahil kapag ikaw ay naging karapat-dapat, qualified, amen, sa pagpapala ng Diyos. Alam mo kapatid ko sa Panginoon, sabi ko na kanina, hindi mahirap sa Diyos na pagpalain ka. Mga pinakita ko sa inyo kanina, amen, yun lang, mula from nothing to billionaire. Hindi mahirap sa Diyos, kanya lahat. Amen po ba? Hallelujah. At ito pa ang totoo ngayong umaga. Hindi mahirap sa Diyos na pagpalain ka ng saganang pagpapala. I am not preaching about prosperity gospel. Kaya kang pagpalain ng Diyos ng higit pa sa meron ka ngayon. Mark that word. Sabi ko nga sa inyo, ano pagkakilala mo sa Diyos? Masama? Hindi na, hanggang dito ka lang. Kasi ito gusto ko lang sa iyo, ito lang maranas. No. Kaya kang pagpalain ng Diyos ng higit pa sa inaasahan mo. Kaya kang pagpalain ng Diyos ng higit pa sa meron ka ngayon. Amen? So narito ang mga qualifications para pagpalain tayo ng Diyos. Una, make a covenant. Ito na yung hinamon ko sa pagbibigay last Sunday. Sino mga gumawa ng covenant sa Panginoon? Amen. Make sure, amen, na tutupad ka sa iyong pangako sa Panginoon. Amen? Alam niyo, meron pang isa, bukod kay Hannah. Si Hannah kasi yung ginamit ko last Sunday. Meron pang isa, si Jacob, na apo ni Abraham. Gumawa din siya ng panata sa Panginoon. Genesis 28, verses 20 to 22. Si Jacob ay nagpanata din, na sinasabi, kung makakasama ko ang Diyos at ako'y iingatan sa daang ito na aking nilalakaran at ako'y bibigyan niya ng tinapay na makakain at damit na may suot. Meron siyang hinihingi sa Diyos, Jacob. At ako'y makabalik na payapa sa bahay ng aking ama. Kung gayon, ang Panginoon ang magiging aking Diyos. Ang batong ito na aking itinayo bilang bantayog ay magiging bahay ng Diyos. Pansinin niyo kasunod sinabi niya, at sa lahat ng ibibigay mo sa akin, ay ibibigay ko ang ikasampung bahagi sa iyo. Matindi ang pangangailangan dito ni Jacob. Meron siyang banta. Amen. Dinaya niya ang kanyang kapatid na si Esau. Amen. Natatakot siya, baka patayin ako ni Esau. Panginoon, ingatan mo ko sa daan, nalalakaran ko. Kailangan ko ng ng pagkain, kailangan ko ng damit na maisusuot. Panginoon, kung gagawin mo yon, lahat ng matatanggap ko, ibibigay ko ang ikasampung bahagi, ang 10% sa iyo. Amen? Kaya umaga, kapatid ko sa Panginoon, bakit? Pastor, bakit pa kasi kailangan gumawa ng panata sa Diyos? Una, ang paggawa ng covenant o panata o pangako o kasunduan ay biblical. Hindi ito nangangaral ako ayon lang sa sarili kong opinyon, ayon lang sa sarili kong kaunawaan. Ang aking ipinapangaral sa inyo ay galing lahat sa Biblia.
Ang binabasa natin, mga verses sa Bible. Amen? Ikalawa, kapatid ko sa Panginoon, ang paggawa ng panata sa Diyos ay pagpapakita na seryoso ka sa hinihingi mo sa Kanya. Alam ng Diyos, pag gumawa ka ng panata, seryoso ito. Gumawa na siya ng covenant, ng tipa ng panata sa akin. May kailangan talaga ito. Amen po ba? Hallelujah! Aminin man natin o hindi, mga kapatid ko sa ating Panginoon, tayong mga tao, kabilang ako, ang gusto natin ay puro tanggap lang tayo. Wala nag-amen. Bigay mo sa akin to Lord, bigay mo sa akin yung Lord. Amen? Alam niyo ba, kapatid ko sa Panginoon, yung pakiramdam na lagi ka na lang hinihingian, sino nakakaranas ng ganon? Sorry po amen. Kung ikaw, meron dito, amen, hallelujah, lagi kang hinihingian. Tama ba? Nakakainis na paminsan. Amen po ba? Diba? Alam niyo, kapatid ko sa Panginoon, parang gano'n ng Diyos. Puro na lang hingi ito, wala namang ginagawa, hindi naman kumikilos, hindi naman nagbibigay. Amen? Lalo sa mga magulang narito, di ba? Puro hingi na. Mga kamag-anak, puro hingi na. Tama ba? Amen? Alam niyo, kapatid ko sa Panginoon, amen, hindi interesado ang Diyos sa puro hingi lang sa Kanya. Kaya itong pakikipagkasundo, mas nakakatawag ng pansin sa Diyos. Kasi sa pakikipagkasundo o gagawa ka ng panata, may ibibigay ka. Kapalit. Amen? Kumbaga, may bigat, may sakripisyo, may kapalit. Bigyan mo ako, Panginoon, at ito naman ang ibibigay ko sa iyo. Amen. Sasabihin ng Panginoon, amen, okay, ba, seryoso, sige, pagkasundo tayo. Amen po ba? And making a covenant with God works, gumagana ang paggawa ng panata sa Diyos. Amen? Ikalawa, para pagpalain tayo ng Diyos, make a covenant. Pangalawa, faithfulness, katapatan. Amen? Dito sumasablay ang maraming mananampalataya. Amen? Sino dito ang gusto magkaroon ng marami? Amen. Amen ako, gusto ko. Amen? Hindi ko kayo bubulahin. Amen? Sino dito ang gusto magkaroon ng sagana? Amen? Pero pakinggan mo ito, kapatid ko sa Panginoon. Kung hindi ka magiging tapat sa kakaunti, hindi ka bibigyan ng marami. Diba, umiyak na, agree siya. Kung hindi ka magiging tapat, mapagkakatiwalaan sa kakaunti, hindi ka pagkakatiwalaan ng Diyos sa malaki. Amen. Luke 16 verses 10 to 12. Ang tapat sa kakaunti ay tapat din naman sa marami. At ang di tapat sa kakaunti ay di rin naman tapat sa marami. Kung kayo nga ay hindi naging tapat sa kayamanan ng kalikuan, sino ang magtitiwala sa inyo ng mga tunay na kayamanan? At kung hindi kayo naging tapat sa kayamanan ng iba, sino ang sa inyo ay magbibigay ng sarili ninyong pag-aari? Amen? Alam niyo, kapatid ko sa Panginoon, logic lang ito. Binigyan mo ang anak mo ng 100 at nawala niya yung 100, I believe hindi mo siya pagkakatiwalaan ng 1,000. Amen po ba? Ang galing ng anak ko, nawala yung 100, anak, 1,000, iwala mo ulit. Ganun ba yun? Kapatid, ganun din yun. Ganun din ang Diyos. Amen? Diba? Isip mo, hindi nga napagkatiwalaan ng anak ko yung 100. Paano pa yung 1,000? Tama po ba? Tama po ba? Amen? Alam niyo, ganun din sa atin, kapatid ko sa Panginoon. Amen? Bakit ganun? Hindi ako makalampas sa blessing na 1,000. Hanggang lagi lang 1,000. Kapatid ko, check mo. Baka yung 100 pesos na tithes, hindi mo maibigay sa Panginoon. Nandiyan pa po ba kayo? Amen. Kasi alam ng Panginoon ang tithes. Ba't laging 1,000 lang? Amen? Kasi baka tithes mo 50, 70, 90, hindi 100. Kaya hindi makausad, makalampas sa 1,000.
Kasi ganito, kapag ko sa Panginoon, di ba? Kapag pinagpala na ng Panginoon ng 2,000 pesos, magkano na ang tithes? 200. Pero paano gagawin niya ng Diyos kung yung 100 pesos na tithes ay hindi mo na maibigay sa Panginoon? Amen. Ang tapat sa kakaunti, magiging tapat sa marami. Alam niyo ng Diyos. Susubukin ka niyo muna sa kakaunti. Money is a test. May ibibigay sa'yo, kapag naging tapat ka doon, napagkatiwalaan, sabi ng Panginoon, okay, next stage, next level. Pero kung yung level 1, hindi mo na maipasa, failed. Ang tapat sa kaunti, magiging tapat sa marami. Biblical. Bible. Amen? Hallelujah. Thank you, Lord. Faithfulness. Amen? Bago yung marami, susubukan muna tayo sa kaunti. At ngayong umaga, naghahanap ang Diyos ng mga taong tapat sa kakaunti. Amen po ba? Kaya huwag kang mano muna, huwag kang munang yung malungkot, yung konti naman nito, hindi. Tinetest ka na ng Panginoon. Let's see, sabi ng Panginoon, let's see. Kung siya'y magiging faithful, let's see. Kaya tandaan niyo yun na, money is a test. Lahat ng mga pumapasok sa'yo na pera, tinetest ka na ng Panginoon. Gusto mo na marami? Kaunti muna. Maging tapat ka muna sa kakaunti. Bago ang marami. Amen po ba? Hallelujah. Kaya alam niyo kapatid ko sa Panginoon, pakinggan mo ito. Hallelujah. Kung may magtatanong ngayong umaga, Pastor, pwede ba ako pagpalain ng Diyos nang higit pa sa inaasahan ko, nang higit pa sa meron ako ngayon? Alam niyo ang sagot? Oo. Kaya kang pagpalain ng Diyos, amen, kahit meron ka na. Kaya kang pagpalain ng Diyos nang higit pa sa meron ka ngayon. Amen po ba? Hindi ito pambobola, kapatid ko sa Panginoon. Ito ay salita ng Diyos. Tingnan niyo ang sabi sa Matthew 25:29. Sapagkat ang bawat mayroon ay bibigyan at siya'y magkakaroon ng kasaganaan. Ngunit ang wala, pati ang nasa kanya ay kukunin. Pansin niyo sinabi ng Bible, meron na, pero bibigyan pa rin ng Diyos. Nabasa niyo ba yun? Amen? Kayo kanya mga talata natin, bakit sila naging milyonaryo? Bakit? Sila lang kayang gawing milyonaryo ng Diyos? Sila lang kayang gawing milyonaryo ng Diyos? Kapatid ko sa Panginoon, kahit sinong tao, kayang pagpalain ng Diyos ng milyon, ng bilyon, kung mapagkatiwalaan lang sila. Amen? Kaya nga naghahanap ang Diyos. Sino pwede kong pagkatiwalaan ng 1 milyon? Sino pwede kong pagkatiwalaan ng 5 milyon? Are you that person? Amen? Ang kapatid, hindi mahirap sa Diyos na pagpalaki. Napakaliit lang sa Kanya ng amount 1 million. Amen po ba? Gusto ko sabihin sa inyo ngayong umaga, kapatid ko sa Panginoon, hindi madamot ang Diyos. Hindi. Pero meron ka lang munang kailangan maging attitude sa pera. Amen po ba? Amen. Hallelujah. Kaya ang tanong ngayong umaga, karapat-dapat ka bang pagpalain ng sagana? Kasaganaan, no? Kasaganaan. Posible. Amen? May mga kakilala ka ba, Pastor? Meron. Kasi kita ko talaga yung buhay nila. Papagkakatiwalaan sa pera. Kaya nilang ibalik sa Diyos ang para sa Diyos. Amen? Mahahawakan mo ba ng tama ang pagpapalang masagana? Yun nga, mahahawakan mo ba ng tama? Kasi kapag binigay agad sa'yo ng Diyos yung kasaganaan, nako, pag hindi ka mabuting katiwala, masasayang yan. Matatapon yan. Kasi sa kaunti pa lang hindi mo na kayang hawakan Kapag kaya mong hawakan ng kaunti, sabi ng Diyos, kaya nitong hawakan ng marami. Amen? Hallelujah. Ikatlo, kapatid ko sa Panginoon, remember, nakakaalala o marunong makaalala. Tayo pong mga tao ay madaling makalimot. Kaya kagaya sinabi ko nga kanina, lalo na kapag pinagpabala na. Hindi po natutuwa ang Diyos kapag pinagpala tayo at nakalimutan natin siya. Kaya nagsabi ang Diyos ng ganito, Deuteronomy chapter 8, verses 11 to 14, mag-ingat ka sa iyong sarili na baka malimutan mo ang Panginoon. Mong Diyos,
sa hindi mo pagtupad ng kanyang mga utos, mga batas, at mga tuntunin na aking iniuutos sa iyo sa araw na ito. Baka kapag ikaw ay nakakain at nabusog, at nakapagtayo ng magagandang bahay, at nakatira sa mga iyon, at kapag ang iyong mga bakahan, at ang iyong mga kawan ay dumami na, at ang iyong pilak, pera, at ang iyong ginto, pananalapi, ay dumami, at ang lahat ng nasa iyo ay dumami. Yun nga kasaganaan, kayang pagpalain ng Diyos ng kasaganaan. Kaya lang problema, baka magmataas ang iyong puso at iyong malimutan ng Panginoon mong Diyos. Baka kapag meron ka na ng kasaganaan, sabi ng Diyos, baka malimutan mo ako. Kaya isa sa mga qualifications na hinahanap ng Diyos, marunong ba itong makaalala? Marunong ba itong lumapit sa akin para magpasalamat? Palagi. Amen? Hallelujah. Sino sa inyo, kapatid ko sa Panginoon, kapag kinalimutan yung mabuting ginawa mo sa ibang tao, natutuwa ka? Buti na lang nakalimutan niyo yung ginawa ko mabuti sa kanya. Di ba? Hallelujah. Nung walang-wala yung tao na yon, kilala ka niya, pero nung nakaahon lang ng kaunti, hindi ka na kilala. Masaya ka ba pag gano'n? Nakalimutan ako nito, kaya bibigyan ko pa siya. Di ba kapatid ko sa Panginoon, nawawalan ka ng gana? Makakalimot ka naman eh. Amen? Tama po ba? Kapatid ko sa Panginoon, gano'n din ang Diyos. Paanong gaganahan ng Diyos sa pagpalain ka kung madali kang makalimot? Kapag nasa iyo ng lahat, napakaganda lang yung buhay. Amen. Lahat ba parang small, bukas na bukas ang langit. Tapos nakakalimutan mo na ang Panginoon. Remember. Amen? Hallelujah. Kaya nga ang gamot sa kalimot, anong gamot sa kalimot? Paalala. Kaya pinapaalalahanan tayo ng Panginoon ngayong umaga. Kaya kang pagpalain ng Panginoon, ingatan mo lang ang iyong puso na makalimot. Amen? Lagi nating alalahanin ang mabuting ginagawa at ibinibigay ng Diyos sa atin, maliit man yan o malaki. At isa sa paraan ng pag-alala, pagpapasalamat. At ang pinakapatunay na ikaw ay nagpapasalamat, ikaw ay magbibigay. Lord, grabe, walang-wala ako noon, pero Lord, grabe kung saan mo ako dinala sa sitwasyon na ito. Grabe ka, Panginoon, ang blessing mo. Nagpapasalamat ako sa iyo. At bilang palasalamat ko sa iyo, susuporta ako sa iyong gawain. Itong ibibigay ko para sa iyo, Panginoon Diyos. Amen? Mga tao hindi marunong makalimot. Kaya kung hindi mo nararanasan ang pagpapala ng Panginoon, tignan mo itong tatlong ito. Covenant, faithfulness, remember. Kasi alam ng Diyos, baka madaling makalimot. Amen? At ngayong umaga, kapatid ko sa Panginoon, pangatlo at panghuli, setting the limits. Amen? Setting the limits. Pagtatakda ng limitasyon. Amen? Hallelujah. Tandaan nyo ito, kapatid ko sa Panginoon. Maganda ito. Ang Diyos, kapag nagpapala, hindi siya nawawalan. Pagpalain ka niya, mawawalan ng Diyos? No. Amen? Baka kasi isip ng iba, naku, baka kapag pinagpala ko ng Diyos, amen, mawala ng Diyos. No. Kaya nga sabi ko sa inyo ilang beses na, hindi mahirap sa Diyos na pagpalain tayo. Hindi problema sa Diyos kung malaki ang ipagpapala niya sa atin. No. Kaya kang bigyan ng Diyos ng higit pa, amen, sa inaasahan mo at sa meron ka na ngayon. Amen po ba? Subalit ngayong umaga, hindi yun automatic na gagawin ng basta ng Diyos. Oo, ang Diyos ang nagpapala, pero ikaw at ako ang magtatakda ng limitasyon. Alam niyo ba yung kapatid ko sa Panginoon, ikaw ang naglilimita sa Diyos? Ikaw. Tayo ang naglilimita sa Diyos sa kakayanan niya. Hindi ang Diyos. Yung mga pinakita ko sa inyo kanina, ginawa niya binaryo. Basta bakit ako hindi? Baka nililimitahan mo ang Diyos. Amen po ba? Amen? Oo, ang Diyos ang nagpapala, pakinggan mo ito. Pero ikaw at ako ang magtatakda ng limitation. Anong ibig sabihin ng pastor? Nasa atin kung hanggang saan ang pagpapala ng Diyos sa atin.
Tayo ang nagsiset ng limits. Amen? Balikan natin yung Luke chapter 16 verse 10. Ang tapat sa kakaunti ay tapat din naman sa marami. At ang di tapat sa kakaunti ay di rin naman tapat sa marami. Meron kang kaunti ngayon, pero kung ikaw hindi mapagkakatiwalaan sa kaunti, amen, hindi ang pararamihin ng Diyos. Pero kung ikaw napagkakatiwalaan sa kaunti, pwede ang paramihin ng Diyos. Amen? Sabi nga sa dito, the more God can trust you, amen, the more He can give to you. Kapag mas pagkakatiwalaan ka ng Diyos, walang problema sa Diyos. Grabe, mapagkakatiwalaan. Marunong humawak, marunong gumamit ng pera. Sige, bibigyan ko pa ito ng marami. The more God can trust you, the more He can give to you. Amen? Kaya nga lagi ko itong sinasabi, promotion comes from the Lord. Ang Diyos ang nagpo-promote mula sa mababa, itinataas ng Panginoon. Magsisimula talaga mula sa mababa, sa maliit, sa kaunti. Huwag kang umasa ka agad ng malaki. Mababa muna. May test muna. Amen po ba? Amen. Meron ba? Luke 6:38. Magbigay kayo at iyon ay ibibigay sa inyo. Gustong takal, siniksik, niliglig at umaapaw. Ang ilalagay nila sa inyong kandungan. Pansinin nyo kasunod sinabi, sapagkat sa panukat na inyong ipanukat, ay doon din kayo susukatin. Nagpapala ang Diyos, praise God. Pero tayo ang nagtatakda kung gaano kaliit, gaano kalaki ang pagpapalang matatanggap natin. Sa panukat na inyong ipanukat, doon ka muling susukatin. Doon ka muling susukatin. Doon ka muling susukatin. May panukat ang Diyos ng kanyang pagpapala. Amen? Ito ay usapin ng pananampalataya. Sino may pananampalataya sa Panginoon? Amen. Kaya lang iba-ibang level na natin. Amen? Ang tanong ngayong umaga, gaano kaliit o gaano kalaki ang pananampalataya mo sa Diyos? Dahil kung maliit ang pananampalataya mo sa Panginoon, magiging maliit ang magiging panukat mo, ang ibibigay mo. At dahil maliit ang ibinibigay mo, maliit din ang matatanggap mo. Sa panukat na inyong ipanukat, doon din kayo susukatin. Pero kung malaki ang pananampalataya mo sa Panginoon, Lord, sige, grabe, nagtitiwala talaga ako sa iyo. Todo na to, Panginoon. Amen? Magiging malaki, amen, ang ibibigay mo, at dahil malaki ang ibinigay mo, magiging malaki ang matatanggap mo. Pastor, paano mo nasabi? Sa panukat na inyong ipanukat, doon din kayo susukatin. Amen? Tayo ang nagsusukat, tayo ang nagtatakda, hindi ang Diyos. Ang Diyos nagpapala lang, pero nasa atin kung gaano kaliit, gaano kalaki ang mga pagpapalang matatanggap natin. Kaya, kamusta yung pananampalataya sa Panginoon ngayong umaga? Ang iyong pananampalataya sa salita ng Panginoon, tulad na napapakinggan mo sa pangangaral ngayong umaga. Ikaw ba ay salag? Hindi totoo yan. O bukas puso mong tinatanggap ang kanyang salita. Kaya pagpapalang Diyos, usapin din ang pananampalataya. Amen? Hindi totoo yan, pinapangaral ni Pastor. May problema sa akin, I just preach. Dahil hindi naman ako magpapala sa iyo. Diyos. Sinasabi ko lang sa inyo yung paraan. Amen? Amen. Amen? Ngayong umaga, kaya mo bang paniwalaan to? Hindi na usapin lagi eh. Amen? Sumasampalataya ka ba? Amen? Dahil kung anong pasya mo, hindi yan makaka-apekto basta-basta sa ibang tao. Amen? Ako nga, sabi ko sa inyo, nangangaral lang. Concern ako sa iyo, nagmamalasakit sa kanya. That's why I preach this. Ang pangunahing hinahanap, pangunahing problema ng tao ay pero ang Diyos hindi automatic na nagpapala. Amen? Panguling talata para mapagtibay itong pangatlong punto. 2 Corinthians chapter 9 verse 6. Tandaan niyo ito. Pinapatandaan daw sa atin ng Bible. Ang naghahasik ng kaunti ay umaani ng kaunti. At ang naghahasik ng marami ay umaani ng marami. Basic. Kailangan ko ba explain? Naghahasik ng kaunti, kaunti ang aanihin. Ang naghahasik ng marami, marami ang aanihin. Bible. Pananampalataya. Nananampalataya ka ba? Nagtitiwala,
Bible lang yan. Oh, sa'yo. Amen. Basta ako alam ko, amen, kilala ko ang Panginoon. Sumusunod ako sa kanyang salita. Kasi gusto kong pagpalain ako ng Panginoon. At nararanasan ko. Amen? Ngayong umaga, kapatid ko sa Panginoon, hallelujah. Suriin natin ang ating sarili. Lord, bakit parang ito lang yung mga natatanggap? Ito lang yung pagpapala. Hindi kasalanan ng Diyos. Suriin mo ang iyong pananampalataya sa Panginoon. Suriin mo ang iyong mga ginagawa. Are you faithful? Are you a trustworthy steward? Mabuting katiwala ka ba? Tapat ka ba? Amen. Nakakaalala ka ba? Marunong ka bang humawak ng blessing ng Panginoon? Kasi nga hindi nga ibibigay talaga ng Panginoon pag alam niyang masasayang lang sa iyo. Remember that. Sabi ng Panginoon, bakit ko ibibigay? May mas deserving na iba. Amen. Bakit sa'yo? Kaya tayo nga talaga nagset ng limits. Bakit sa'yo? Sasabihin ng Diyos, bakit ikaw? May nakita ko dito, deserving. Amen? Amen. Amen po ba? Amen. Ngayong umaga, kapatid ko sa Panginoon, nawa, ay nakatulong ang pangangaral na ito. Amen. Speaks about money, blessing, financial. Hindi ka maka-breakthrough sa pananalapi. Then search your heart. Repent. Lord, sorry. Naging masamang katiwala ako. Forgive me. Ayusin mo ang aking puso sa umagang ito. Gusto kong maranasan ang dakilang pagkilos himala mo maging sa pananalapi. Naghihimala ang Diyos, hindi lang sa sakit at karamdaman. Kaya rin maghimala ng Diyos sa ating mga pitaka at bulsa. Amen. Amen? Maraming mga tao malusog ng kanilang katawan pero may sakit yung bulsa. Cancer. Amen? Amen. Ngayong umaga, hindi mahirap sa Diyos sa pagpalain ka. Gusto pa nga ng Diyos sa pagpalain ka, pero hindi automatic. Amen. Meron tayong qualifications. Ngayong umaga, amen, purihin, palakpakan natin ang ating Panginoon. Tayo magsimula lahat. Hallelujah. Search your heart. Ngayon, Lord, bakit ganito? Hanggang dito lang palagi yung blessing. May inaasahan pa ako, may gusto pa akong matanggap. Amen. Ikaw din ang babalikan ng Diyos. Tatanungin ka rin ng Diyos. Amen. Karapat-dapat ka ba? Mabuting katiwala ka ba? Mahahawakan mo ba ng tama ang hinihingi mo sa Diyos? Yung malaki, sagana. Amen. Ngayong umaga, kapatid ko sa Panginoon, amen, hallelujah. Itong katotohanan, kailangan ko itong sabihin, hindi natin manloloko ang Diyos, alam lahat ng Diyos. Alam ng Diyos kung mapagkakatiwalaan tayo. Hindi mahirap. Napakarami ko nang nakilala, nakausap. Amen. Talagang pinagpapala ng Diyos. Kita ko naman sa kanilang testimony, sa kanilang buhay. Ngayong umaga, mag-altar call tayo. Amen. Maglaan tayo ng oras, kausapin mo ang Panginoon. Yun nga, make a covenant. Are you faithful? Amen. Meron ka bang puso na palagi nakakaalala? Handang magpasalamat lagi sa Diyos. Amen. Kapag ikaw ba'y pinagpala na, hindi ba maaapektuhan ang iyong oras sa Panginoon? Ang iyong relationship sa Kanya? Ang iyong pananabik sa Panginoon? Na palagi makadalo, sumamba, manalangin, magpasalamat, magbigay sa Kanya? Ang dami, kapatid ko sa Panginoon. Hallelujah. Thank you, Lord. Ngayong umaga, bubuksan natin ang altar, ay mananalangin. Amen. Ito'y usapin ng pananalapi. Amen. Isa sa mga pangunahing kailangan ng tao para mabuhay. Pera. Hindi ito para magmukhang pera, kundi gusto tayong turuan ng Panginoon paano gumamit ng tama na pera. Hindi pinagpapala ng Diyos, amen, kung tayo'y magiging greedy o sakim. No. Are you trustworthy? Are you a good steward? Sabi ng Panginoon, mabuti ka bang katiwala? Amen. Walang problema sa Diyos pagkakatiwalaan ka niya. Yes,
Amen. Hallelujah. Totoo mga kapatid sa Panginoon, lagi tayong pinagkakatiwalaan ng Panginoon. Ang problema lang, amen, sumasablay tayo palagi. Kaya hindi tayo makalampas-lampas. Kumbaga nga sa stage at level, hindi tayo makausad. Level 2, level 3, ganun. Amen. Check your heart, repent, ask for forgiveness. Ayusin ng Panginoon ang puso natin. Amen. Hindi mahirap sa Diyos na pagpalain tayo. I just want to speak the name of Jesus over every heart and every mind. I know there is peace within your presence. I speak to you, Lord. Hallelujah. Help my brethren, Lord God. My brothers and sisters, Lord God. They need you. Speak to them, Panginoon Diyos. Ang mga salita mo na ito na kanilang napakinggan. Hallelujah. Tumimo sa kanilang puso, Panginoon Diyos. Turuan mo kami, Panginoon. Maraming beses sa aming buhay, sumasablay kami, Panginoon, sa usaping pananalapi. Sa larangan ng pananalapi, Panginoon, nagiging mali ang pagtingin namin sa pera, Panginoon, at sa iyo, Panginoon Diyos. Lord, gusto namin maranasan ang financial breakthrough, Panginoon Diyos. Hallelujah. Pero tinuturuan mo muna kami, Panginoon Diyos. Lord, salamat sa umagang ito. Narito yung mga anak, Panginoon Diyos, hindi mahirap sa iyo na pagpalain kami. Pagpapalang sagana, Panginoon Diyos. Hallelujah. Lord, hallelujah. Merong mga testimony. May mga nakikita kami, mga totoong tao, Panginoon Diyos, na talagang pinagpapala mo. At kung nagagawa mo yun sa kanila, kaya mo rin yung gawin sa akin, Panginoon. Sa amin, Panginoon. Hallelujah. You are searching, you are looking for people who are trustworthy, Panginoon Diyos. Mapagkakatiwalaan, ang tapat sa kaunti, magiging tapat sa marami. Hallelujah. Tayo po'y magsitayong lahat. Because your name is power. Let's sing that. Because your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn light. Because your name, isa pa, because your name is power. Sabay-sabay. Because your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. Purihin, pasalamatan natin ang ating Panginoon. Sa umaga ito, dakila ka, O Diyos. Hallelujah! We give you glory, we give you praise. Hallelujah. Alam niyo, kapatid ko sa Panginoon, hallelujah, ang galing ng Panginoon, ang galing ng Bible. Pero yun, lahat ng issue sa buhay, nasa aklat na ito. Lahat, anong topic gusto mo, lahat nandito. Sagot, solusyon, remedyo, lahat ng crisis, problema. Amen. Narito ang sagot. Kaya nga manual itong aklat na ito. Amen. Hindi ito pananaw, kaisipan ng tao, prinsipyo ito ng Diyos. Kaya nga, ang blessing din nga usapin ang pananampalataya. Do you really believe in God? Do you really believe in His Word? Kanina, pwede na nga rin, sinasalag natin, pero yun nga, nasa iyo. Sa mga gustong makaranas talaga ng pagpapala ng Panginoon, by faith. Lord, I believe, gagawin ko iyan. Hallelujah. Sinisigurado ko sa iyo, naranasan mo ang pagkilos ng Diyos sa iyong buhay sa larangan ng pananalapi. Amen. Ako ito'y pinapangaral, yun nga, ayaw magdamot ng Diyos at ayaw ko rin ipagdamot ito sa inyo. God loves you. Alam mo ba yan? God loves you. Amen. Kaya nga, doon pa lang, God loves you. Tapos gusto niya ganyan ang buhay mo. Diba? Pero yun nga hindi talaga automatic, Panginoon. Sorry mga kapatid ko sa Panginoon, hindi talaga automatic. May gagawin talaga tayo kung gusto mo pagpalain ka ng Panginoon. Amen?
Kasi kung ang Diyos gusto niya pagpalain lahat ng tao, walang mahirap. Tama po ba? Tama, wala siyang mahirap, di ba? Kung gano'n nakadali, gusto ng Diyos pagpalain lahat, ba? Di ba? Lahat tayo nakatira sa sa Forbes, di ba? Pero yun nga mahal tayo ng Diyos, totoo, pero kapag nagpala siya, may requirements, may qualifications. And are you that person? Ikaw ba yun? Lalabas tayo ngayong umaga, baunin natin ang salita ng Diyos. Maging marunong tayo, maging mabuting katiwala tayo sa paghawak at paggamit ng pera. Lagi kang pinagkakatiwalaan ng Diyos, di ba nagkakaroon ka? Nagkakaroon ka, di ba? Pero test na yun. Test na yun kung pag nagkakaroon ka. Pastor, ang liit maliit nga talaga muna. Amen po ba? Huwag ka agad umasa ng malaki, hindi ibibigay agad ng Diyos. Kasi kapag hindi ka marunong sa maliit, hindi ka magiging marunong sa marami. Remember that. Maliit muna, kaunti muna. Amen? Hallelujah. Kayo mga instant billionaire, kung bigla lang naging bilyonaryo, wala. Hindi yun nagtatagal. Kasi hindi sila dumaan sa maliit. Hindi nila alam kung paano humawak ng malaking pera. Amen? Yan. Test muna. Ngayong umaga, kapatid ko sa Panginoon. Hallelujah. Magpe-pray tayong lahat. Amen? Yuko tayo. Praise God. Hingin natin ang blessing ng ating Panginoon. I-release niya yung kanyang blessing. Hallelujah. Pero lagi tayong magpatuwid ng ating puso sa Panginoon. Amen. Hindi ito para maging sakim ka. Hindi pinagpapala ng Diyos. Sabi ko kanina, ang greediness. Alam ng Diyos kung hanggang saan kanya pagpapalain. At alam ng Diyos ang limit mo, hanggang doon ka lang. Amen? Hallelujah. Thank you, Lord. Let's pray. Panginoon, marami pong salamat sa umagang ito, O Diyos. Narito ang aking mga kapatid na ito, Panginoon. Mahal mo sila, Panginoon. Katunayan, namatay ka nga, Panginoong Hesus, para sa amin, Panginoong Diyos. Buhay mo, Panginoon, kaya mong ibigay sa amin. Pera pa kaya, Panginoon? Na isang material na bagay, Panginoong Diyos, hallelujah. Mas mahalaga ka, Panginoong Diyos, kaysa sa kahit anumang material na bagay. Ituwid mo lang ang aming puso. Gawin mong tama, Panginoon, ang aming puso. Sa lahat ng oras, Panginoon Diyos, hallelujah. Sa ating mga kapatid na ito, Panginoon. Lord, release your blessing, Panginoong Diyos. Nais namin maranasan, Panginoong Diyos, ang dakilang pagkilos mo, pagpapala mo. Hallelujah. Lord, lalo na, Panginoong Diyos, sa larangan, Panginoon, ng pananalapi, Panginoong Diyos. Hallelujah. Lord, turuan mo kami, Panginoong Diyos. Hallelujah. Maging mabuting katiwala, Panginoong Diyos. Hallelujah. Lord, ng pananalapi, hindi mahirap sa iyo, Panginoong Diyos, pagpalain kami. Ikaw ang nagmamay-ari ng lahat, Panginoong Diyos. Hindi problema sa iyo, Panginoong Diyos, ang halaga. Hallelujah, maliit man o malaki, Panginoon, tulungan mo lang kami, Panginoong Diyos, na maging maayos, matuwid ang aming puso sa iyong harapan. Panginoong Diyos, ngayong umaga, babaunin namin ang salita mo hanggang sa aming pag-uwi, Panginoong Diyos. Ang pangangaral na ito ay hindi lang sabi-sabi, Panginoong Diyos. Ito'y totoo, Panginoon, nangyayari sa buhay ng bawat tao, Panginoong Diyos. Ang isa sa pangunahing krisis na nararanasan namin ay krisis sa pinansyal, Panginoong Diyos. Lord, help us. Have mercy upon us, Lord God. We need you. We need your blessing, your breakthrough, Panginoon Diyos. Hallelujah. Panginoon, turuan mo kami, Panginoon Diyos. Na huwag kami, Panginoon Diyos, hallelujah, na maging saradong palad, Panginoon Diyos, sa mga pagpapala mo sa amin. Panginoon, lalo na tigit sa lahat, unahin ka namin, Panginoon Diyos, kapag kami nakakatanggap ng mga pagpapala. Hallelujah. Ikaw ang nagpapala at karapat-dapat ka, Panginoong Diyos, na unahin namin. Lord, na pasalamatan at bigyan. Marami pong salamat, Panginoon Diyos. Narito ang aking mga kapatid, Panginoon Diyos. Hallelujah, Lord. Nais kong makariniga ng mga dakilang patotoo, Panginoon Diyos, na ikaw ay mayroong ginagawa sa buhay ng aking mga kapatid na ito. Ingatan mo po kami sa aming pag-uwi. Lord God, traveling mercy, O Diyos. Ibalik mo po kami sa susunod na gawain. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Lahat ay magsabi na, Amen. Praise God. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Maraming salamat po sa inyong lahat. Amen. Hallelujah. Ako po'y natutuwa. Tayo po'y nagkasama-sama ngayong umaga. Ingat po kayo at pagpalain tayo ng ating Panginoon.